Nanood ho ako ng Senado, yung trial nito si Sara, ano? Sumakit ho ang aking ulo. Ang tatalino ng mga balitaktakan. At ang kanilang pinagbalitaktakan ay yung pagbabanta, tungkol do sa pagkausap nito si Sara na mamamatay tao para patayin si... Yun ho ang pinag-usapan. Ang haba, maghapon yata. Sus Marios. Pag mahina ho ang naturalesa mo at pinanood mo ito, sa sekopati ka dadamputin. Sa gagaling ng Ingles. Buti nga si Kimo, hindi pa bumibigay. Nandun yata si Kimo. Pakinggan natin, ito ho yung pinag-usapan, no? Ito ho yung pinag-usapan. Oh, yung grave threat. I already asked a person to take revenge against three individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Tanga. Bakit? Patay ka na ba nung kinausap mo yung mga tao, buhay ka pa? Anong revenge from the grave a crime? Hinihilo mo yung tao eh. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Mag-ingat sana si PBBM sa kalalakan niya. Dahil yung kinausap nitong tao, live. Dahil sa sobrang talino nito, yung sinasabi niyang revenge from the grave, I already asked. Pag napatay ako, hindi siya patay. Ngayon napatay ngayon si Bongbong. Hindi mo siya pwede sisihin dahil sabi niya na nga ang kinausap ko naman pag pinatay, hindi pa naman ako pinapatay. Di abat ako tatanungin niyo sa kung sino pumatay diyan. Yun ang rason niya eh. Di ba? Yun ang rason niya. Kumausap daw siya kung siya'y mapapatay. Meron na siya agad meron na siya agad na tawag dito sagot, kung mapapatay si Bongbong, wala akong kasalanan dyan dahil ako'y buhay. Hindi ako yan. Kasi, kung napatay ako, saka napatay siya, hindi ako yan. Parang ganun katangang, mentalidad nito. Oo. Tuloy natin, ha? So, but you already talked to a person. Yes. Do that. I did not make an assassination threat Yan na naman siya. to the president. I did not make, sabi Sila niya. lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Baliw ho ito, tama sabi ni Montulpo. Ito ho ay sira ang ulo, maliwanag. Kaya nga, dapat nga sinasabi, may vlog si Atty. Claire Castro, dapat tignan na psychiatrist to eh. Sa totoo lang. Oo. Wala raw siya sinasabi ha. Next question. Not say that. Not say that. Ha? So kayo, if confident kayo sa numbers ng House, and sabi nyo, hindi kayo confident, and May kinausap na ako na tao. Oo. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Si Senator Ayun. Ha? Maliwanag ho. Ano pinagtatalunan sa Senado? Anong ididepensa ng depensa? Wala akong maisip eh. Nandun si Sara ha. Eto. Nagpa-press briefing pa ang gago eh. Alam mo. Sira talaga ulo. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, Bludgeoning. I will be blooded but unbowed. Ano ba? Maraming salamat. Yun lang. Ma'am, sa kayo, ma'am. Ma'am, sa kayo, ma'am. My statement is, Yun lang sinabi eh. Yun ang mga reporter, akala siguro ng mga reporter, talagang magpapa-interview yung gaga, yung baliw. Biglang my statement is, wala pa isang, lumayas na. Baliw nga. Balik tayo rito, no, mga boss. Paulit-ulit, no. Nung sinabi niya ho yung
kumontak siya ng assassin para siya pa. Meron pa nga siya sinabi, di ba? Kaya si Ninoy Aquino hindi nakaganti kasi hindi siya nagbilin. Oh, iba si Sara, iba si Ninoy. Ako, pag hindi nila ako mapatay ngayon kasi nagbilin ako. Patayin nila ako, patay din sila. Parang ganon. Kung gaano kabugok tong hype nito. Ha? Ngayon, nung sinabi niya yan, debatihan sa Senado talaga, sumakit ang ulo ko, mga boss. Oo, hindi ulo ko saga. Ano nga didebatihan dyan? Ayan na nga siya, andyan siya, hindi naman siya haharap. Nagpa-press briefing pa yung tanga. Yeah. Ayun na sinabi niya, sabay layas. Abay, pinanonood ko kanina, pinagkakaguluhan ng tao sa Senado. May Hawi Boys pa eh. Ano yan? No? Anong hahabulin nyo dyan? Anong mapapalaan nyo dyan? Wala namang sasabihin maayos yan. Baliw nga eh. Umupo. Biglang, walang tanong-tanong ha, bawal tanong. Sige, nagsalita lang siya. Wala nakapagtanong, sabay layas. Normal ba yan? Eto yan. Nung nagdadaldal siya ng ganyan, automatic pinatawag siya. Kasi kaya siya tumawag ng hindi siya tumawag eh. Sa totoo meron itong mga meron nga itong death squad eh. 'Di ba? Davao Death Squad. Meron na silang death squad, hindi na nila kailangan humanap pa ng assassin. Meron sila talagang tagapatay. At marami naman talagang napatay nung panahon ng tatay niya, 'di ba? Maski sa Davao. Meron pa binabalita si Atty. Claire na hinulog sa eroplano. At saka sila Matabato, sila Las Cañas, sinasabi kung paano nila pinapapatay yung mga tao, chinachap-chap nila, pugutin nila yung ulo, lalagay nila sa tiyan, iuhulog nila sa ibabaw nila. Yun ang mga salita eh. Ganong kademonyo itong mga to. Walang kwenta sa kanilang buhay. Sindikato nga to eh. Sabi nga ni Trillanes, ako naniniwala ako kay Trillanes, talagang ito, Davao Mafia. Ha? Balik tayo rito. Hindi nagpabaya ang NBI sa sinabi nito. Pinatawag ito sa NBI. Bakit siya pinatawag? Hindi siya para kastiguhin, kung hindi para liwanagin sa kanya. Dahil kaya siya kumuha ng, kaya sinabihan yung kanyang mga killer, na pag ako pinatay, ipatayin mo rin yan. Trabaho ba yan ng matino ang pag-iisip? Alam mo ba kung totoo yung sinasabi sa'yo ng inyong informante? Kung saan mo nakakuha yan? Bobo. Yan putang inang ikaw ay pinapapatay ng Marcos. Kasi kaya nga niya papapatay si Marcos dahil nga meron daw reliable source daw na siya ay pinapapatay na ng Marcos. Gusto siyang mawala sa landas na Marcos. Parang ganun. Kung ano yung ginagawa nila sa taong nakakaistorbo sa kanila, takot sila. Parang takot sila sa sarili nilang multo. Kasi di ba, pag tignan mo Davao, may lumalaban ba sa Davao? Wala, pa. Maski na nakikita na kusisi. Ewan ko, nagsampa ng kaso yung binugbog ni Pulong, di ba? May nangyari ba? Wala. Eto, balik tayo rito sa nanalo pa, landslide. Maski yung tatay niya ay naka-pampers na, nag-file ng pagka-mayor, nanalo na naman, landslide. Talaga yung Davao, kawawa. Oo, sa totoo lang. Kawawa yung Davao. Sinasabi naman ng mga tauhan niya, takot ang tao sa Davao. Kasi, pulis, kasama nila Matabato, pulis ang pumapatay. Magkasama yung pulis at saka mga rebel returnees. Balik tayo. Hindi nagpabaya yung NBI. Pinatawag siya ng NBI 3 beses. Binigyan siya ng summon para siya kausapin kung saan niya nakakuha yung kanyang informante na pinapapatay siya ng Marcos.
Yun ang gustong makausap ng NBI, yung impormanteng nagsabi sa kanya na siya ay pinapapatay ng Marcos. Hindi siya pumunta 3 beses. Kaya siya sinampahan ngayon ng NBI ng grave threat tsaka inciting to sedition pa yata. Sa Department of Justice na hanggang ngayon naman nandoon. Natulog na sa pansitan. Hanggang eto na nga, nasama na sa articles of impeachment yung grave threat na yan. Pero kung pumunta si Inday Sayad doon at sinabi niya na ito, sinama niya yung nagbigay sa kanya ng tip na pinapapatay na siya. Sinama niya sana. Ebidensya na yun, di ba? Siyempre, saan mo na sino nagsabi sa'yo? Saan mo nakuha yung balita na yan? Balita lang, hindi pa naman siya sigurado eh. Pero hindi. Kung siya ay baliw, sa halip na i-report niya sa otoridad na siya ay pinapapatay na ng Marcos, sana maganda na yun, di ba? Maganda na yun. Kung mapapatunayan na talagang pinapapatay siya ng Marcos, doon sa putang inang nagbigay sa kanya ng tip na siya ay pinapayari na. Di ba? Kung normal ang utak mo, isa kang taong normal at hindi ka abnormal, yun ang dapat mong gawin. May narinig ka. Kagaya ni Atty. Claire, di ba? Tinimbre niya na agad sa kapulisan. Yung parang si Suraida, na may sinabi siyang hindi maganda sa kanya. Kaya tinimbre niya na agad sa kapulisan. Kung may mangyari sa kanya, itong tao na ito ang may kasalanan. Ganun. Yun ang kaisipan ng isang normal na tao. Etong putang na to si Sara Duterte. Sa halip na yun ang naisip niya, kaya papatay ako, putang na. Kumausap na siya. Pag ako nayari, yariin nyo rin yan, ha? Meron bang ganun? Na normal na pag-iisip? Putang na. Ay, Lord. Yun ang pinagtatalunan nila sa Senado. Nando si Sayad. Ang liwanag sa video. Ano ba pagtatalunan nyo? Sobrang tatalino nyo naman talaga, sa totoo lang. Guilty na dun eh. Ano ba ididepensa mo ron? Kumontak siya, sinabi niya sa bunganga niya, parang si Marcoleta. Inamin niya, di ba? Kaya yun, na-plunder siya. Nakulungay siya. Pero nga, maraming masakit. Masakit ng puso, mataas ang high blood, lahat. Di ba? Kaya kang putangin na, ano to? Balik tayo doon sa kahon. Tungkol dyan sa unexplained wealth. Napanood ko si Atty. Claire kanina at hindi rin siya sang-ayon sa ginawa na ipinasosoli sa BIR. Talaga namang hindi naman na talaga dapat isoli dahil yan, hiningi ng Kongreso sa BIR, di ba? Pinadala. Binigyan yata sila ng supwena, di ba? Para yung BIR record na yan. Tanga ba yung taga-BIR? Pinadala nila yan para gagamitin talaga yan eh. Ebidensya sa unexplained wealth. Hindi ba nila alam yan? Ngayon pagdating doon, ayaw nila pabuksan. Para ano nga yan? Doon ako nag-aano mga pren eh. Para tayo nanonood ng sarsuelang hindi mo maintindihan kung paano ito eh. Hindi pumayag, nagbutuhan sa Kongreso, ang nanalo, hindi nila open yun, BIR box na yun. At ipinipaubaya na nila sa Senado ang desisyon kung bubuksan nga yan o kung dyan na pag-uusapan. Pero yun nga, sabi ni Ping Lacson, hindi daw nila pubuksan yan dahil ganito, ganito. Nagtuturoan na ngayon sila. Diba? Ngayon, sino nag-nominate kay Chis Escudero para maging presiding officer dyan sa impeachment trial na yan? Si Ping Lacson. Diba? I nominate Ping Lacson. Butuhan agad. In favor, nanalo. Di si Ping Lacson. Ay, si Escudero ang nandoon na ngayon. Automatic naman, kung ano sinabi ni Lacson, na ibabalik nila yan sa BIR,
Binalik na talaga. Dinesisyon na ibalik. Pero ayon kay Atty. Claire Castro, hindi dapat na ibalik. Kasi, ebidensya nga yan eh. Bakit ayaw mo pa buksan? Ano meron dyan? Kung wala ka namang tinatago, di pa buksan mo. Maliwanag pa sikat ng araw, kaya ayaw pa buksan yan. Kasi nga, bomba yan. Nasasabog sa mukha ni Sara Duterte. Kaya ang proteksyon, dito kita-kita mo na mga friend, ang proteksyon nitong Senado, hindi sa taong bayan, kung hindi kay Sara Duterte. Diba? At matigas na matigas si Chis Escudero, 16 ika. Kanina may napanood na naman. Paano ka kung lalabing 5 na lang yung natira senador at nakakulong na yung iba? Nakakulong na yung Siyam. Di wala na kapag-asa na makumbik si Sara. Diba? Hindi makakadalo, nakakulong yung Siyam eh. Ilan ba yan? 3 na pag-aapat na nakukulong, 5 na lang diba? 5 na lang. Mamaya baka sakasakaling etong si Escudero, si Kimo, makukulong din dahil sa obstruction of justice. Ewan ko to si Kawatano kung magkakaroon ng investigasyon do sa flood control do sa Taguig. Puta, 1 billion din pala yan. Billion din. Maraming. Kaya nagkakakya si Cayetano eh. Gusto rin sigurong matapos na. Gusto niya matanggal na talaga si Marcos. Para wala nang maungkat pa dahil si Bongbong si PBBM nga, nagpapaimbestiga ngayon eh. Malapit na sa kanila eh. Ewan ko pa paano nagkakabitin-bitin pa eh. Mabagal eh. Dapat ang investigasyon dito nitong na to, yung unahin nyo na yung mga sa flood control na yan. Unahin nyo na yan. Lalong-lalo na yung Davao dahil 51 billion ang ibinigay doon sa Davao na lumalangoy pa rin sa baha. Para konting ulan lang, lumalangoy na sa baha. Nagbabagsakan pa yung mga tulay doon sa Davao. Wala eh. Wala. Asa na yung pinasasagot si Baste tungkol doon sa katangahang ginawa niya na pinatambak niya yung basura sa halap ng DNR. Wala pa rin. 5 araw ang binigay ng Department of Natural Resources, Environment and Natural Resources kay Baste para sumagot bakit mo ginawa itong katangahan na to. Walang sagot. Wala na rin sa balita. Mga mainstream media man wala na, kinalimutan na yung ginawang pinagpapaliwanag si Baste ng DNR sa buong Pilipinas. Baka sa buong mundo walang ganyang kagago na tao na iuutos mo bilang itambak niyo sa harapan ng DNR yung basura, putang inang yan. Gaano ka? At paulit-ulit na naman. Magpipitumpung taon na po ako. Putang ina. Wala pa akong nakita ng ganitong klaseng vice presidente. Spare tire lang yan eh. Wala namang ginagawa, di ba? May ginawa ba? Bukod doon sa... In-appoint nito si PBBM na Secretary of Education. Ano ginawa nung gago? Nagnakaw. Di ba? At hindi lang yun. Pag-ubo, sabi niya sa Kongreso, if you give me 100 billion, tatapusin ko lahat ang problema ng Department of Education. 100 billion ang hinihingi agad ng gaga. Sira ulo. Hindi ba sa 1 billion 100 billion. Within 6 years, tatapusin ka lahat ng problema. Putang, nagano ka ulol. Hindi na siya, ayaw niya yung marami pang recutitos na mga budget, papaliwanag mo, kung saan mo dadalhin. Ayaw niya matanong. Ganun ho siya kabaliw. At sinong baliw na vice presidente ang gumawa nitong kahayupan na to? Kung normal na tao, na ipapapatay mo ang isang presidente
gusto mo pugutan ng ulo, kung ano-anong pinagdadaldal niya, putang ina, sinabi ko kay Amy, pag hindi kayo tumigil, pahukay ko yung tatay ninyo. Tapong ko sa West Philippine Sea. Abnormal nga, di ba? Abnormal, pero yun nga, may pera eh. Oh, daming pera, bilyon-bilyon ng pera. Kaya marami siyang abugago at saka abugada. Ha? Oh. Natawa ko rito eh. Pero tayo sabi nila lahat po ng mga taga Davao solid Duterte. Ay, hindi ah. Takot lang sila. Kasi yung bahay ni Duterte, may ilog yan sa dito namin. Bahay ko rin kabila. Halos magkadikit kami ng bahay. Takot lang yung mga tao. Takot. Hindi yun. Patay ka. Sakali pong tatakbo si Sara Duterte na maging presidente, susuportahan niyo po ba? Iputis. Kain ko na lang ng pansit. Pamasahe ko papunta sa butuhan. Kain ko na lang ng pansit. May pakinabang pa ako. Ayaw niyo po sa kanya, tay. Jesus, saan ka na ating tarantado yung babae niya? Pero tayo sabi nila lahat po ng Oh. Ang pagitan daw ng bahay nila ni Digong, ilog lang. Oh, doon sa kabila, sa bahay niya. Oh. Ewan ko, pero nandiyan sila Justice Carpio sa Davao eh, no? Ewan ko paano nangyari diyan. No? Pero si Justice Carpio, open naman siya eh. Sa sinasabi na walang kwenta yung Duterte na yan eh, di ba? Oh, buti hindi siya tinitira eh, no? Nograles ang nakakalaban niyan diyan. Oo, puta nilang paso, tangina. Kaya talagang nakakatakot mga boss, no? Kaya paulit-ulit ako. Pag itong si Sayad hindi na dispatcheto at nakatakbo to, inutil. Paulit-ulit ako. Naging inutil itong administrasyon nato ni PBBM. Ginago lahat, nagago lahat ito. Oo, yun lang ang masasabi ko diyan. Ilang panahon na lang. Malapit na matapos ng 2026, 2027 na, di ba? Halos kalahati na. Ganyan pa ang nasa Senado. Ganyan pa nangyayari sa Senado. 4 na articles of impeachment. Isa lang doon ang makonvict siya, tanggal na siya. At yun na, si Boy Tatuna ang tatakbong presidente sa kapalit ni Sayad. Ayon kay Boy Lamon. Pakawa. Diyos ko, ano kasalanan ng Pilipinas at nagkakaganito, no? Di ba ako, kahapon, pinakita ko sa inyo kung gaano katalino itong defense abogada nitong si Sayad, no? Tungkol sa pagsasabi niya, tungkol sa umpisa niya tinatanggal ninyo 32 million ang nakuha niya, pinakamataas lahat, putang ina. Anong connection ng 32 million, di ba sabi ko? Dito sa kaso, ibig mo sabihin kung mo binoto ng 32 million, pwede ka na magnakaw. Oh, ganun katanga yung yung babae kahapon. Akala mo magaling. Totoo, tanga eh. O, tignan mo, inabot niya dito sa mga taong ito. Paulit-ulit na naratibo ng mga DDS, maging itong DDS lawyer na si Attorney Sheila Sison, na bakit daw gustong i-impeach si Sara Duterte na ibinoto daw ng 31 million Filipino na higit pa daw sa boto na nakuha ni BBM. Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Gaano katanga, no? Ang layo! Ang pinag-uusapan dito, putang ina yung kasalanan, hindi yung kung sino bumoto. Ibig mo sabihin, kung binoto ka ng 32 million, pwede ka na magnakaw, hindi ka na dapat tanggalin. Ganong katanga. Oh, pakinggan natin si Melo Yap.
Attorney Sheila, irrelevant yan. Hindi ito usapin ng paramihan ng boto dahil ito ay usapin ng accountability. Huwag kang gumamit ng isang salita na magmumukha kang tanga. Mag-focus tayo sa ebidensya at huwag ka tumulad sa mga troll na DDS. Abogada ka pa naman. Paulit-ulit. Ito mas malinaw. Yung mas malinaw. Pumunta nga sa Senado. Dinalaw niya pala si Marco Beta. Nasa ospital nga eh. Dumalaw pa. I will be blooded but unbowed. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Ano? Sad. Ano? Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, over. Confirm lang natin sa pagbisita niyo kayo sa Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Oh, yun lang yun. Pumayat na yung gago eh. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Kamusta kayo, ma'am? I will be Tangin na. No? Ayan lang, pinagtatanggol nung mga... sabagay, trabaho nila yung magtanggol. Maski na... Paulit-ulit. Basta may pambayad ka, maski satanas, pagtatanggol nila. Ito, mas malupit ito, mga boss. Oh. Ayon po sa sabi kahapon ng abogado ni Sara Duterte na bobong abogado na si Attorney Sison, hindi nila basta-basta lang pwedeng i-impeach si Sara dahil binoto siya ng 32 million. So ang gusto nilang palabasin, itong abogadong bobo na to, ang gusto nilang palabasin na naratibo, hindi nyo pwede basta-basta na lang i-impeach yung taong hinalal ng karamihan ng mga Pilipino. Putang inang naratibo yan, kabubuhan yan, Attorney Sison. Ano namang kinalaman sa kaso ni Sara? Sa botong nakuha niya? So parang pinapalabas nyo, dahil binoto si Sara ng karamihan ng mga Pilipino, exempted siyang gumawa ng kabalastugan? Mismo. Dahil binoto siya ng 32 million, pwede na siyang magnakaw? Pwede na siyang magbanta? Ano ba namang kabubuhan yan, Attorney Sison? Script nyo talaga yan, kasi yung mga DDS yan hindi ginagamit. Ayon po sa sabi kahapon, Mismo, di ba? Yan ang gusto palabasin ng abogada. Ang lakas ng loob, no? Wala naman, anyway, wala naman silang gagawin talaga dyan kung di manggulo lang eh. Wala namang kadipe-depensa nga. Yung 4 na articles of impeachment na yan, wala. Dokumentado eh. Oh, yung bribery, ang testigo, yung mismong empleyado niya. Sinuhulan nila ng pera. Oh, ito namang grave threat, mismong si Sara Duterte, ang testigo. Oh, ano pa? Yung unexplained wealth, AMLAC. Ayaw pa buksan yung maliwanag. Bakit ba ayaw pa buksan? Kung wala kang kawalang yang nangyayari. Ganun lang kasimple. At paulit-ulit, putang ina. Walang ganyang klaseng normal na tao na ikaw, pupunta, magsasalita ka sa naka-live ka, kung di ka tanga, at pinapapatay mo yung, pupugutan mo ng ulo. Abnormal ho ito. Pero yun nga, paulit-ulit, no? Kung sino man ang senador, hindi natin alam kung ano dito, maski sa kahon na yan, no, balik tayo sa kahon, putang ina, sakit na ulo ko talaga. Sa kahon, dapat sana yung kahon. Dinesisyon na yan ng Senado, kagaya ng ginawa ng Kongreso. Ang inaakala siguro nila Jervix Ruistro, kung ano yung ginawa nila sa Kongreso, pinagbutuhan nila, di ba, na hindi nila bubuksan. At ibibigay na lang nila sa Senado, bahala na ang Senado, magdesisyon dyan kung bubuksan. So, siguro, ini-expect nila Jervix Ruistro, magkakaroon din ng butuhan dyan sa Senado kung sino ang gustong buksan yan o hindi. O, di ba sabi ko?
Diyan pa lang sa kahon na yan, malalaman mo na kung si Inday Sayad, maa-acquit o makukonvict. Kasi pag nanalo yung not to open yan, automatic, hindi na siya makukonvict. Lahat ng bumoto na not to open yan, yun na yung botong makukuha ni Sayad sa conviction o sa acquittal. Yun na yun mismo. Yun lang yun. Ha? Mantakin mo, napakahalaga niyan putang inang kahon na laman ng kahon na yan. Pasosoli mo. Ipinakuha na nga ng Kongreso. Alangan naman tanga yung taga-BR, hindi nila alam, kaya pinakukuha ng Kongreso dahil yan, gagawing ebidensya. Siguro, kung alam lang nila Laila de Lima, tsaka nila Jirbex Ruistro, na yan ay ipababalik outright ng Senado sa BIR, binuksan na nila yan. Hindi na nila yan pinagbutuhan. Nasa kanila na yung karapatan kasi nga, hiningi nila yan sinulatan nila, binigay sa kanila. Nasa kapangyarihan na nila yan kung bubuksan yan o hindi. Kasi binigay sa kanila Ang ganda ng paliwanag ni Atty. Claire Castro dyan. Kung napanood nyo, ang ganda ng paliwanag ni Atty. Claire Castro dyan. At saka ang ganda rin ng paliwanag ni Atty. Rene Bueno. Yung sana itatapi ko yung paliwanag ni Atty. Rene Bueno. Jolly ho si Atty. Rene Bueno. Ang gandang magpaliwanag. Ang liwanag. Tungkol ho niya sa sinasabing 2/3 votes. Ang ganda. Ay, magkulab na ho tayo mga friend. Yan lang masabi ko dito, no? Sa hinaba-haba nito, depensa ang ginagawa nito mga. Anong depensa yan Kumontak nga siya. Ewan ko naman itong Department of Justice na to. Bakit hindi nyo inaano? Wala namang immunity from suit yan. Kaya nga kinasuhan ng NBI yan. Hindi naman dapat kasuhan. Kaso nga ayaw pumunta Nagbigay siya ng ganyang klaseng banta na siniguro niya na yun nga, na payag yung kinausap niyang killer, napapatayin siya. Pero yun nga, may lusot na siya. Ang lusot niya, kunyari, napatay si Bongbong at buhay siya. Wala akong kasalanan dyan. Ang utos ko, pag ako napatay, buhay ako kaya hindi ako nagpapatay dyan. Ganon na magiging depensa. Yun ang magiging depensa. Magkulab na tayo mga friend. Sakit sa ulo. Itong mga tatalinaw. Mantakin mo mga boss. Pag yan hindi na impeach, hindi na convict, ilang taon pang pagtsatsagaan niyang meron tayong vice presidenteng baliw. Marami pa akong gagawin kahayupan yan. Hindi ko yan ihinto. Dahil yung nga gusto nila, bumaba na si Bongbong at siya na pumalit. Nasa kakulungan si Defensor. Init, mainit. Wala siyang aircon doon. Wala siyang aircon. Hirap, no? Yung buhay. Matagal-tagal siya matutulog doon. Si Defensor. At yun nga, parating pa yung asawa niya. Pero hindi niya makakatabi. Baka sa ibang selda. Qualified human trafficking. Nobel na naman. Jose dito mabait, shout out. Gandang gabi sa Rox, sabi niya. Mary Lebron, shout out. Good evening sa Rox. Good evening, good evening. Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga ka-warriors. Tunay na tunay nga ang kasabihan na ang nagpapakataas ay ibinababa. At ang perfect na example ay itong si Marcoleta. We can imagine kung nasa Senado pa siya, tiyak lalong magulo. Tama ka dyan, nak. Ang balitaktakan ng tila walang katapusan. Kaya't walang makakaharang kapag si Lord ang kumilos. Wala silang magagawa. Galing Totoo yun. D-Sed, shout out. Gandang gabi sa Rox. Salamat sa lahat ng mga ka-warriors. Gandang gabi, D-Sed. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Di malayong magkasakit sa puso. Yan si Marco Beta. Lagi po kasing nakasimangot at laging galit. Ang maipapayo ko lang po sa kanya ay ngumiti. Ngumiti naman siya paminsan-minsan. Kahit mukhang lukot na papel pa din ang pagmumukha niya.
Ganun nga, no? Mukhang nilamukos na utot ang puna na. Apolinar Tolentino, shout out. Karma na yan sa ginawa ni Marcolecta sa ABS-CBN. Nakawawa ang libu-libong tao na nawalan ng trabaho sa pagkakasara nito. Bukod pa sa kayabangan niya. Dapat lang na mangyari sa kanya yan dahil ang talino niya nasa bunganga, wala sa ulo. Abogado pa naman siya. Totoo. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. David Ali Mendoza. Karox, kaya sumurrender o naaresto si Marcobeta, ang importante po ay nakakulong na siya. Ang yayaabang po kasi. O, yun nga. David Ali Mendoza. Karox, pareho po tayo ng hindi mauunawaan ang pinagsasabi ng lawyer ni Sayad. At ayaw ko po talagang unawain kasi sasakit lang ang ulo ko sa taas at pati sa ibaba. Patay tayo dyan. Ako nga ngayon, dami kong nainom na pang sakit sa ulo. Buisit. Norma Jornadal, shout out. Opo, nakulong na ang demonyong si Rodante Marcobeta. At isa rin niya si Mike Defensor. Magnanakaw demonyo sila. Hoy, tumigil ka na Mike Defensor. Laos ka na. Rodelia Alpilor. Hello po Sir Rox, at sa dami nating ganap lalo na sa Senado, sa unang araw pa lang ng paglilitis. Pero yung nalilitis, wala naman. Kaloka na talaga. Kaya nga po Sir Rox, kasalanan nila. Mga nangyari sa mga yan, sarap ng buhay nila, ginulupan nila dahil kay Inday Lustay. Ang lakas ng pinausong drama nila, Erap at Gloria, laging ospital at tungo nila. Waipik na yan Sir Rox. Sa akin lang po, Sir Rox, bago dumating ang nation address ni BBBM, marami pa lalabas para matapos ang lahat ng may kakasuhan sa gobyerno ni BBBM. Abang pa tayo. Thank you Lord. Patuloy ninyo pang gabay na sa ating inang bayan. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless Rodelia Alpilor. Ha? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Hindi tayo makapagkwentuhan. Ano ba, Pastor? Namimiss na kita talaga sa totoo lang. Magpalakas ka, my friend. Kaya mo yan. Marami pang pagagawa sa'yo si Lord. Ha? At marami pa tayong kantang kakantahin. Mahilig na ako sa kumanta, kala mo. Shelly Jaser. Basta makukulong na ang mga trapo, nagkakasakit. Ayan. Napala nyo, yayabang kasi. Paano na yung 18 Bagmen series nila? Mga nagpasara ng ABS-CBN. Mga nagkakalaban na ngayon. Karma is real. Totoo, ha? Anak, ha? Hindi pa yung 18 eh. Meron pa raw dadagdag to si diferensya eh. 14 tsaka 7 pa. Ang kanyang testigo na ilalabas. Oo, tayo. Kaya kinunong ka na siguro. Marami kang nilalabas eh, ebidensya eh, ha? Shelly Jason, sana nga balik rehas ulit. Yang hambog na si Kim na yan. Tagal ng tiniis ng mamamayan sa tao na yan. Kaya di ako pwede hindi basahin ang inyong mga komento. Dahil para ho akong nakikipagkulab sa inyo. Ha? God works in mysterious ways. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good night. Good night, Shelly Jason. 3JC Hope, shout out ha. Ay, salamat sa ating Panginoon Diyos na huli na rin ang dalawang yan na labis nang nagsasamantala sa bansa. Akalain mong ibinigay na raw natin ang West Philippine Sea, sabi ni Marcolecta. Si Defensor naman, sustentuhan ang mga 18 Maleta Boys. Sir Rox, paano nga pala ang mangyayari sa 18 Maleta Boys? Nakakulong na yung boss nila. Tiyak, nasiraan na ng loob. Mga boys na yan. Hindi! Kukunin yata sa ni Boying yung iba dyan sa Maleta Boys na yan eh. Para testigo raw kay Martin Romualdez. 3J show po dito. Ihanda na sa Rox ang mga wheelchair, mga neck brace, ano pa ba? Biglang nasa kasakit. Akala ko matapang siyang magpa-aresto. Oy, mga DDS, puro kay daldal na walang malaking isdang nakukulong. Eh paano ayaw nyong aminin sa sarili ninyo na sobra ng daming isdang matataba ang nakulong, o diba?
Pero malambot na, malambot pa rin, malambot. Malambot. Wala pa, na-freeze na ba lahat yung ari-arian ni, si Dismaya? Oh, yung mga sasakyan na ibinebenta, ang dami nun. Halos yun, halos illegal lahat yun. Si Pulong, magaling pala magpasok na imported na sasakyan, may J Show pala. Sir Rox, hindi ko talaga sila maintindihan. Ang sarap-sarap ng buhay, magagarang bahay, masasarap na pagkain, araw-araw, aircon ang bedroom, at may mga katulong, may magagarang sasakyan, bakit di makontento? Yan ang kapalit ng kasakiman, kagahaman. Totoo yan. 3J Shop ka, ha? Totoo yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christiansen, July 7 Alcantara. Analisa Pulinar, shout out sa inyo mga boss, ha? Sabi ni Friend Shervin. Naku, Mr. Diferensya. Isarado mo na yung bunganga mong sobrang tabil, okay? Huli ka, balbon. Sa korte ka na lang, magngangak-ngak ng depensa mong sobrang bulok, sobrang ilado, na parang bilasang isda. Pwede, mabuti nga yan sa iyo. Mga pinutukan kayo ng lintik. Paminsan-minsan, sa aming mga pogi ng Cavite, meron ding konting pawaw. Ano po, Sir? Sa dami ng kriminal at mga halagang bituka na nagkalat po kung saan-saan, dapat lang po, mga sir, na pagdadamputin at ikulong ng di na po makapangagat pa ng matindi ang mga ulol na mahalimaw, ha? At ito naman si Boy Lamon, dapat po dyan, firing squad na rin. Sobrang dami pong kabukan at katangahan na sobra po talagang nakakasira sa imahe na kung anong klaseng mga senador po meron tayo dyan po sa Pilipinas. Grabe pong kahihiyan ang idinudulot sa ating mga Pilipino every time. Ibuka niya po ang bunganga niyang sobrang tabil pero wala naman silbi. Kailan po kaya talaga mapupusasan niya pinutukan ng lintik na yan? At ibalik na po sana sa dati niya pong pinanggalingan. Ha? Sobra kang nakakasuka na lechik ng yawa ka. Di ka na kinikilabutan, tawagin mo sarili mo senador. Hoy, orangutang, mano ang ikaw mamundo ka na lang, yawa ka. Doon mo hanapin yung mga kalahi mo, visit. Mga sir, pogi na Cavite, sana po takmain nyo na pong lahat itong mga salot na to, at nang kami naman po makahinga-hinga ng maluwag, purgang-purga na po kami sa kalalaklak ng Luzartan. Hanggat di po isang nalilipol po yung mga pusakal na pisting yawa na mga malupit pong sumampa salot sa ating pong bayan. Mga sir, mga pogi daw po ng Cavite, wala pong magiging katapusan ang ating pagpipinitensya at di nyo po nagagalyusan lahat ng mga pinutukan po ng lintik na sakit po ng bayan. Good job po dun sa mga nadampot na. Pero mas maganda po, mga sir, ang puntos ninyo pag si Bato ang siya ninyong madadakma at maihaharap sa bayan ng Pilipino at kasamang maitatapon kasama ng Panginoon niyang halimaw sa Davao. At dito naman po, kay Mr. Cubeta, alam mo, Boy Piluka, kahit buong INC pa ang ipatawag mo, huwag ka nang humirit pa, okay? Mabuti nga yan sa'yo. Yan ang napala ng taong akala mo sa sarili mo, ikaw na ang pinakamagaling. Ang tawag dyan, karma, okay? Sa ayaw at gusto mo, sana lang, diyan ka na din mabulok. Huwag ka nang inarte. Yan ang napala mo sa ng mga taong lampas tuktok ang kayabangan. Ewan ko sa'yo. Ngayon mo mapapatunayan sa sarili mo kung ano talaga ang power ng INC para sa'yo. Good luck at pinakamatabil na dila sa kasaysayan. Elizabeth Iscareo, good morning, Sir Rox. Wala nang pinagkaiba yung inaarte ng mga kinakasuhan ng plunder. Maraming sakit na lumalabas. Gimmick lang nila yan. At ito naman mga DDS at puro
at pro Duterte, syempre, todo tanggol ang mga yan. At binabaluktot nila ang batas. Akala nila lahat ng tao, kagaya nilang mga bobo mag-isip sa totoong nakarma na ang mga yan. Kasi nga, mga tagapagtanggol ng mga Duterte ang mga yan. Naglilingkod sa mga Duterte na di para sa bayan. Totoo yan, Elizabeth, Chupista Bunao. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. May sakit na naman. Pag na-aresto, may sakit na ng puso. Ay, di na bago sa atin yan. Di si Mike Diferencia, ano naman ipapacheck up niya sa utak. By utak ang pacheck up. Utak ng tao ko. Gago. Chupista Bunao ulit yun nga masama sa bumoto na 32 million na sinasabi bumoto kay Inday, niloloko lang pala niya. Ay, laking sayang ang boto sa kanya. Hindi ako niwala yan. 32 million na yan. Chupista Bunao ulit Hala, hindi umatin si Inday sa niyang impeachment. Ang dahilan niya naghahanda daw siya para sa ating na bagyo. Pero nung may bagyo at wala ng impeachment, pero nasaan ka? Naandun ka sa concert sa Quezon para sa diving ngayon, wala ka sa impeachment. Visit mo ang mga palusot mo talaga. Ayan, baliw yan. Chupista ulit. Paano hindi kayo papatahimikin para kayong inahing manok na di mailabas ang itlog, putak ng putak. Natuluyan ka na Depensor. Chupista ulit Kaya nga ba wala akong tiwala kay Quezon ano ngayon ang pinaninindigan para kay Inday, hindi para sa bayan. Ay nako, Win, anong ginawa mo? Sana di na ikaw SP dyan sa Senado. Sana si Kiko na lang para di maipabalik sa Pandora box sa BIR, diba? Dapat yung pinagbutuhan yun. Butangin na. Tol, shout out. Good evening, Tol, sa mga subscriber. Madami pang makukulong dahil silent martial na. Hindi. Pag silent martial yan, dapat unahin ito. Davao. Para malaman itong mga Duterte na to, kung ipagsasabihin niyang si Boy Kambing, si Boy Tato, na martial na. Diba? Pwede naman yun Mamaya, bukas pag-usapan natin. Tuloy natin kay 3J Show. Alam mo, Sir Rox, talagang magkakasakit ka pag nakakulong ka na walang bail. Just imagine, you're stripped of ng karangyaan sa buhay na kasanayan mo araw-araw. Masyasyak ang body at isip mo. Di agad makaka-adjust, pero dapat alam na nila yan kasi inamin naman niya ang kanyang kasalanan. Ang mabigat dyan, 3J Show, wala pa siyang cellphone. Bawal cellphone Kung talagang hindi siya bibigyan ng ibang treatment, di ba? Pani Flying Saucer, shout out. Hi nako, Sir Rox. Mabuti nilang nandiyan ka, Sir Rox. At sa mga iba't ibang vlogger na magagaling sa issue sa politics. Salamat. No? Eddie Luna, shout out my friend. Hi, hello Karox. Magandang araw muli sa inyo dyan, Karox. Naaresto na si Marco Beta, saka si Dipexor. Sasabihin ni Dipexor na hindi nakukulong ang mga kurap. Ito na nga, magsama-sama sa kulungan. Basta masasabi ko lang, itong si Pudpud, ang uso, itong si Depensor, babaero din ito. Tingnan nyo na lang ang uso, parang pudpud na kayo. Pudpud na. Kayo, Depensor, wala kayong naitutulong sa bansang Pilipinas. Ang alam nyo, magpayaman at gusto nyo, kayo lang ang mabuhay at maginhawa. Wala kayong alam sa hinahanap, kundi ang mananakaw sa gobyerno. Salamat, Karo, sabi Eddie Luna. Eddie Luna ulit Anong ibig sabihin
Miss Season, komo binoto ng milyong Pilipino, huwag nang panagutin kahit kawalang yan at ninakaw lahat ng pera ng bayan. Anong klase kang abogado? Matalino pa pala sa'yo si Carox. Mahirap, sa totoo lang. Mahirap yung ginagawa nila. Oo. Matalino sila pero nagtatanga-tangahan sila, nagbubububuhan sila. Yun eh. Talagang mailusot lang nila. Maski abogado nga, di ba? Kaya dapat parusahan dahil binoto siya ng maraming Pilipino. Ibig sabihin, malaki ang tiwala sa kanya at mamahalin niya mga Pilipino na bumoto sa kanya. O hindi dahil sa pangalawa, siya mataas na leader, ang bansang Pilipinas. Nasaan ngayon ang tiwala ng mga Pilipino? Sinira niya. Hindi pala siya makapagkatiwalaan ng maraming Pilipino na naghalal sa babaeng yan. Hindi para sa akin, hindi bagay sa kanya ang isang leader ng bansa. Kasi hindi siya mapagkakatiwalaan, traidor na vice-presidente yan. Dapat yan, ibalik mga ninakaw niya sa Pilipinas at huwag pahawakin ng anumang posisyon sa gobyerno. At dapat makakulong yan ng 50 taon ay kulang pa. Salamat, Karok, sabi niya. Talagang dapat makulong yung hype na yan. Eddie Luna ulit. Pag diniinan niyan, friend, talagang makukulong pa yan eh. Kaso talagang lambot. Sa totoo lang, tangina. Kaya ulit-ulit ako. Pag yan ay nakatakbo, mananalo. Presidente. Oo. Tangina eh, nagawa na ng remedyo. Okay naman eh. Eddie Luna ulit oh. Karox, pag ibinalik sa ang green box, sigurado babaguhin nila ang laman nun. May hokus-pokus sila na gagawin dun. Saka ibabalik sa Senado. Pagbalik ng box sa Senado, lahat yan payag na ang buksan kasi pabor na kay Sayad ang laman. Ako, nasisiguro ko na kaya ayaw pabuksan, may anomalya dun. Sigurado na lalong magdidiin sa mag-asawang may sayad at magnanakaw yan ang totoo. Kung walang makakasama dun at walang tinatago na kinatatakutan nila, kaya ayaw buksan. Mga congressman at mga senador, pumayag naman kung ano-ano na lang dahilan. Box lang na galing BIR ni Sayad, takot na takot kayong buksan. Alam naman ninyo, nakaragdagang ebidensya at karagdagang madidiin sa mga halimaw sa pagnanakaw. Salamat, Karox. Maganda nga sana tao nang magdesisyon. Yun nga, para magkaintindihan. Salamat ulit. Talagang doon ang pupunta niyan. Hindi pa pahig ang taong bayan, i-acquit yan, putang ina. Dapat pag inakwit niya, sunugin na yung Senado na yun. Tangina. Ang klase yan. Ulul. Friend, Jaime Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, anak, shout out. Hanggang bukas po muli, mga friend. Mission accomplished. Good night. Muntik tayo inabot na 1 oras. Oh. Masama amoy. Sa galaw lang nito mga sinatong na to, Diyos ko. Ay! Pero yun nga, napaka-garapal. Butangin na. Matakot kayo sa Diyos. Pag yan ay na-acquit. 4 na articles of impeachment, 1 lang ang makumbik. Tanggal na siya. Sabihin nyo, i-acquit nyo sila sa 4 at putangin na. Buwisit. God bless mga boss. Dasal.